Di ba, pero yun isa lang napunta kay kaya Yorme na congressman, itong si Ernest Dionisio. Di ba? 5 sa kanya. Di ba? So susunod kaya, yung 5 na yan, saan kaya dadamputin? Di ba? Realidad tayo, pinalalakas lang ba natin ang ating mga loob? Dahil alam nyo na kahihinat na nitong darating na halalan. Kasi pag si Yorme nakabalik, ibig sabihin niya, pag nakabalik itong si Yorme, hindi lang si Yorme ang babalik. Di ba, hindi lang si Yorme ang pupunta niya sa City Hall. Lahat ng mga kaalyado niya, lahat ng mga kasama niya sa politika ngayon, kasi iaangat niya lahat yan, baka mag 9-0 pa. Di ba? Kasi ay sinasabi niyo, maninira. Hindi na kumikibo si Yorme. Alam niyo kung bakit hindi kumikibo yan? Kasi ang gusto niya ay maibalik lang sa dati nung bago siya umalis sa Maynila. Ayun lang naman ang gusto niya. Kung itong kasalukuyan nating mayor dito tinuloy yung mga ginagawa nitong ni Yorme at ipinagpatuloy lahat ng mga nabinbin na proyekto ni Yorme, tandaan niyo, hindi babalik si Yorme ng Maynila. Ayan ang tatandaan ninyo, hindi siya mangangahas na babalik ng Maynila. Pero anong ginawa? Hindi tinuloy yung mga naiwang proyekto ni Yorme. Diba? Iba ang inasikaso yung mga iniwan niya sa City Hall. Kaya pala ang sabi, Mayor, boss, dyan ka lang sa Gedli. Diba? Dyan ka lang. Diyan ka lang nga sa Gedli. Yorme, diyan ka lang sa Gedli. Panoorin mo kung paano nila sirain yung mga ginawa mo. Kaya itong mga ito, galit na galit sa pagbalik ni Yorme. Di ba? Parang hindi naman sila sanay sa politika. Ganyan talaga sa politika. May babalik at babalik dyan. Hindi kasi nila alam na biglang natatakbo itong si Yorme bilang alkalde. Kasi itong sila Lacuna, gusto niya pa ng isang termino. Papayag ba kayo mga Manileño na manungkulan ulit bilang alkalde itong kasalukuyang mayor ng Maynila? Di ba, kayo lang po makakasagot niyan. Ay kung gusto niyo ganito nangyayari sa Maynila, sige, iboto niyo. Wala namang pumipigil sa inyo. Sige, iboto nyo. Kung iboboto nyo yung gusto nyo ganito lagi tayo sa Maynila na maraming sagabal sa daanan, yung mga parking ayaw alisin na doble pa, di iboto nyo. Kung gusto nyo naman ng maayos at magandang Maynila at malagay tayo muli sa tuktok at kinikilala sa buong Pilipinas, ay nako, wala na kayong ibang iboboto. Alam nyo na po yan. Di ba po? Kaya yung mga pasaring at mga patama nila, hindi natin dapat pinapansin yan dahil wala naman silang ibang pinatiringgan yan at pinatatamaan yan kundi mga sarili-sarili nila. Kaya hanggang sa susunod magsasama-sama tayo ulit at magkukwentuhan ulit. Medyo gabi na at baka nakakadistorbo na ako sa inyo, kaya abangan natin, napakarami pang mga update dyan sa nangyayari sa lungsod ng Maynila. Magandang gabi po at ito po ang inyong nag-iisang kamata. God bless.